doon sa investigative judgment, talagang ang requirement doon is that perfect keeping of the Ten Commandments. Alam natin yun, Pastor. Pero in this particular video, actually, ang pinagbabatayan niya dun sa relasyon or ang bago siya dun sa relasyon, ang sinasabi niya kasi doon ay yung sa verse 10 na we are created to do good works, no? Sa verse 10. Na ang sinasabi niya doon, kung talagang ikaw ay niligtas na, sa pananampalataya, sa biyaya, dapat ay meron kang gawing good works, no? At Okay. yung at ito dito I think nagkakamali eh. Na ang kanyang definition of good works is pagsunod sa kautusan. Ayun. Ang definition daw natin ng good works ay pagsunod sa kautusan. Yan. Okay. Abay, gusto ko siyang tanungin ngayon. Ang definition ba niya ng good works ay paglabag sa kautusan? Malamang. Kaya ang good work sa kanila, paglabag. Paglabag. Anak ko po, ano ba naman yan? Ay kasi, yun ang banat Total eh. Pakinggan muna natin yung bandang O huli. sige, ibalik mo. Sige. Doon sa investigative judgment, talagang ang requirement doon is that perfect keeping of the Ten Tandaan natin yan, ha? Commandments. Gusto Alam niya natin siguro, yun, Pastor. total siya doon sa Pero perfect. in this particular Huwag niyang video, i-perfect. actually, ang pinagbabatayan niya dun sa relasyon or ang bago siya dun sa relasyon, ang sinasabi niya kasi doon ay yung sa verse 10 na we are created to do good works, no? Sa verse 10. Na ang sinasabi niya doon, kung talagang ikaw ay niligtas na, sa pananampalataya, sa biyaya, dapat ay meron kang gawing good works, no? At Okay. yung at ito dito I think nagkakamali eh. Na ang kanyang definition of good works is pagsunod sa kautusan. Ayun. Sa kanya Ayun. pala ang good work. Yun, tama. Yun ang pinapalabas ko din ng malinaw. Na ang pagkakaroon ng good works ay pagsunod sa Dalawa pa sila kautusan. talaga ron, no? Pero ang problema dyan, ang sabi kasi Brother Erwin, kung totoo ba ang sinasabi nito, na pagka daw malabag mo ang kautusan, masisira ang kaligtasan. Number one. Yan ang kanilang deny birth ni Fuentes dun eh. Pero O, kasi- umagri din siya doon kay Erwin na ang good works ay hindi daw yan pagsunod sa kautusan. Ay mga kapatid, kayo matino na nagbabasa. Yung po bang good works, paglabag o pagsunod? Ay, ewan ko nga. Hindi ko nga rin maintindihan doon sa punto na yon. Oh, Ay, okay. para sa atin daw, yung good works, pagsunod sa ilagay mo po kautusan, muna. mali ba yun? Na ang Oo nga. pagsunod sa kautusan ay talagang good works? Bad works ba yon yung pagsunod? Ay, ewan ko. Siguro. Hindi ko na maintindihan talaga yan. Mahirap talaga itong maintindihan. O, tinan mo ha. Mga kapatid, ito. Tutol sila doon sa paliwanag ko, yung moral law, na dapat ay susundin yan para ang relasyon natin sa Diyos ay manatili at ang kaligtasan ay hindi masira. Ito, tanong. Sila bang mga Baptist talaga ay turo ba talaga nila na pagkatapos na sila'y manampalataya ay ang kautusan na yan o yung moral law ay nananatili o hindi na? Bukod sa binasa ni Fuentes kanina, nasangayon naman siya kasi magtuturo yon, pero tutol sila, nasusundin yan kasi hindi naman makakaapekto sa kaligtasan at sa relasyon. I-share ko po sa inyo itong nasa aklat po nila na the 1689 of the Law of God. Ayan, Baptist Confession of Faith. Ayan, ito po yung kanilang tungkol po ito sa law. Sa chapter 19 ay tumatalakay po ito sa law na sa tungkol sa kautusan. So tingnan po ninyo, mga kapatid, kung ano po yung kanilang pananaw sa law. Ito kinuha ko po itong
website nila. I-type nyo lang po yan, no? Yung Baptist Confession of Faith. Tingnan nyo po. Yan. Yan, no? Makikita po ninyo yan. Hindi po yan bubos, ha? Talaga yan, oh. Paragraph 1. Nandyan. Babasahin natin mamaya. Nandyan yung mga talata. Paragraph 2. Nandyan. Oh, mga kapatid. Yan ang explanation. Mamaya basahin ko po ng maayos yan. Paragraph 3. Ayan po yon. Oh, ngayon. Ayan po. Nandyan din po yung link niyan. Ipapakita ko mamaya. Oh. Paragraph 5. Yan. Tingnan natin mamaya, mga kapatid. So, puntahan natin. Doon na tayo mo dumiretso sa paragraph 2. Tingnan po ninyo. Para mas malinaw, maintindihan nyo. Andyan po yung link. No? Yung link nito. Thank you, Brother Bernard Marquez, sa iyong cooperation dito. Sabi rito, the same law that was, itong tinutukoy yung sa paragraph 1, the same law that was first written in the heart of man continued to be a perfect rule of righteousness after the fall, and was delivered by God upon Mount Sinai in 10 commandments, and written into 2 tables. The 4 first containing our duty toward God, and the other 6 are duty to man. Tapos meron diyang binanggit dito, yung Romans chapter 2 verses 14 to 15. Yun po yung law na nasulat po sa nasulat sa puso, no? Deuteronomy 10:4. Sa paragraph 3, malinaw ho dito na binabanggit po dito, yun na yung kautusan na ibinigay sa bundok ng Sinai na naglalaman ng 10 utos, na ang unang 4 na utos ay patungkol sa Diyos, yung ating duty toward God, and 9 yung the other 6 is our duty to men. Sabi sa paragraph 3, beside this law, bukod doon sa 10 commandments na yon, commonly called moral, tinan mo nyo ha, tinawag nilang moral law, ng 10 commandments, God was pleased to give to people of Israel ceremonial laws. Bukod daw doon sa moral law, sa 10 commandments, meron ding ceremonial law. Ano naman daw? Ang sabi, containing several typical ordinances, partly of worship, prefiguring Christ, His grace, actions, sufferings, and benefits, and partly holding forth a diverse instruction of moral duties, all which ceremonial laws being appointed only to the time of reformation are by Jesus Christ, the true Messiah, and only lawgiver, who was furnished with power from the Father for the end of abrogated and taken away. So yung po daw na taken away, na abrogate, na law, yung ceremonial. Hindi yung moral. Mga kapatid, ayon po yan sa Baptist. O how about the moral? Kung hindi ito abrogated. Ano sabi? The moral law, paragraph 5. The moral law does forever bind all. Nako! Ano bang ibig sabihin niyan, Brother Gomer? The moral law thus forever bind all. Nananatiling lahat ng laman ng 10 utos. As well justified persons as others to the obedience thereof. And that not only in regard of the matter contained in it, but also in respect of the authority of God, the Creator, who gave it. Neither does Christ in the gospel anyway dissolve, but much strengthen this obligation. Akalain mo yan? Sa kanila palang confession of faith, itong moral law, yung 10 commandments, hindi na-abrogate. Ang sabi niyan dito, si Kristo, ano po daw?
neither does Christ in the gospel any dissolved. No? Hindi nagturo at wala sinabi si Kristo sa for gospel. No? But much is strengthened. This obligation. Tapos tutulan nila, ay yung good works pala doon. Ay hindi naman pala. O hindi kung hindi, sige, payagan natin kung hindi 10 commandments yung good works, ang pinagbasehan ng good works. At least dito malinaw. Yung 10 commandments. Dito, ay sabi na, bind all, nananatiling hindi naalis. Ngayon, baka ang palusot ni Fites, nananatili nga, pero sasabihin lang ang kasalanan. Huwag mo ganapin. Huwag mo tutuparin. Yan na lang talaga ang hilot dyan. Yan na lang talaga. Wag susundin. Oo, pero yung bang tingin mo dito sa kanilang confession of faith? Kumbaga sa atin ito, ang katapat nito, fundamental beliefs natin to eh. Tingin mo dito, Brother Gomer, sa confession of faith ng Baptist, pinalalabag ba itong 10 utos o Ang pinasutuan? liwanag pinapasunod. Pinapasunod o Ayan ang ano dyan. Di ba? Oo. Sige, Brother Gomer. Ewan ko ba kung paano bang... Kasi may comment siya rito, Brother Johnson Nabasa ko. Sabi niya, mali. Dahil ang pagsunod mo sa 10 commandments na wag kang gagawa, wala kang magagawa dyan. Ha? Ano magagawa mo dyan sa good works? Ay, paano ewan ko. yung... Ay medyo delikado na ang kaisipan nito. wala na, tiwarik na ito. Tika lang ha. Ang nagbigay ng kautusan na 10 utos, walang iba kundi ang Diyos. Tapos sasabihin mo, wala kang magagawa kung susundin mo ito. Ibig sabihin, yung hindi ka papatay, hindi gawa yon. Hindi mabuting Kaya para- gawa yun pag hindi ka pumatay. Para pag may, Para sa para kanya. may gawa ka, pumatay ka. Ay, ewan ko kung anong... Yan, Oh. yan ang theology niya, Brother Gomer. Dahil pag hindi ka pumatay, wala kang ginawa. Kaya para may ginawa ka, pumatay ka. Ay, ewan ko. Ay, ang liwanag nung sabihin ng Panginoon ito, Brother Johnson. Itong 10 utos, pagkatapos niyang sabihin, halimbawa, dito sa 6. Tingnan mo ha, sa 6:4. Ng Deuteronomio, Brother Johnson, basahin ko nga. Kasi nagugulat naman ako na ang katwiran niya, pag sinunod mo raw yung 10 commandments, wala kang magagawa. Di ba? Kasi ang mga sunod daw, wag kang gagawa. Ang ibig sabihin sa kanya, yung sinabi ng Diyos na wag kang gagawa ng larawang inanyuan, ay mali yon. Kasi hindi mo pwedeng sundin yun kasi hindi ka makakagawa ng good works. Saan humuhugot ng katwiran itong ganito? Para laang makalusot. Tapos naghahamon ng debate. Doon ako dadalhin sa wala namang ganong nanonood. Naku. Ito, basahin nga Para natin ito. naman akong, ano ba yan? Meron akong programa. Deuteronomio, Doon niya ako dadalhin sa hindi ko program. Siya naghahamon Hayaan mo, Deuteronomio, maghamon. Brother Johnson. Basahin ko muna to. Sa 6:4. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Sabi niya, at iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong lakas. Paano mo iibigin ang Diyos? Ng buong lakas, ng buong puso. Wala sigurong At lakas. ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Ito pala yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso. Tinuro ng niya buong ng lakas. ng Panginoon, Brother Gomer. Ha? Tinuro ng Panginoon yan. Wala pa lang kwenta yung tinuro ng Panginoon. Wala kang gagawin doon Kaya nga ay kalaban nito ang Panginoon mismo Sabi rito, sa bibig mismo ng Panginoon nang galing yan. Kinuha niya yan dyan Mateo Di ba? 22:37, sinabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito yung napapaloob, sabi doon sa Baptist Confession of Faith, ito yung 4 na utos.
Correct. Yung duty toward God. Sabi niya doon sa ano. Para kay Fuentes pala ito. Ay Walang wala kwenta. ito. Wala. Kaya hindi importante yan. Wala kang gagawin eh. Pero sa kanya, yung ibigin mo ang Diyos, wala kang ginawa nun. Yung nang Paano mo inibig ang Diyos? wala raw kasing ginawa eh. Kasi yung pag-ibig, puro huwag eh. Wag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Di wala kang gagawin. Ay, Kaya boy, nga eh. naku po, ano ba ito? Ano na ba ito ang pinasok mo, Harry Fuentes? Tumawag ka na lang kaya? Ay, at least this na pala. Isipin mo, mali daw. Dahil ang pagsunod sa Ten Commandments na huwag kang gagawa, wala kang magagawa yan. Mali pa lang ang Diyos dito. Yung, Brother Gomer, yung igalang mo ang iyong ama at ina, wala kang magagawa doon. Yung wag kang magsisinungaling, wala kang magagawa, kaya magsinungaling ka. Wag kang mangangalo niya, ay di wala kang gagawin. Ano gagawin mo? Para masunod mo yon, di mangalo niya ka. Ganun na mag-ibig sabihin nun. Ay, Kapatid nako. na ano, meron tayong libro, Brother Gomer, na The 10 Commandments Twice Removed. Maganda yan eh. Pero tingnan ninyo mga kapatid, yung pong mga utos ng Panginoon, puro huwag, pero hindi nangangahulugan, wala kang gagawin. Yun yung negative side, pero yung positive side niyan, ang ibig sabihin na huwag kang magnanakaw, protection yan sa pag-aari mo, kapatid. Akala nyo ba, para lang sa'yo yon na huwag kang magnanakaw, para huwag ka lang makialam ng gamit ng iba? Hindi. Para huwag kang pagnakawan ng kapwa mo. Hindi nila naiintindihan yung positive effect niyan. Huwag kang mangangalo niya. Protection niyan, kapatid, sa asawa mo, na kahit iwanan mo, walang miyembro ninyo na manliligaw dyan. Huwag kang Correct. papatay. Protection yan, kapatid, para hindi ka patayin. Akala mo lang, sarili lang natin ang makikinabang, iba ang makikinabang para hindi mo sila pagnakawan. Para hindi mo kalunyain ang asawa nila. Hindi. Ikaw din, mismo makikinabang yan. Akala mo walang mangyayari sa buhay mo. Hindi ho. Totoo, mga kapatid. Diba? Huwag kang mag-iimbot para hindi pag-imbutan ang iyong mga pag-aari. No? Yan po ang dapat nyo maintindihan. Kulang pa po talaga sa pag-aaral. Mga kapatid. Makatutol lang eh. Kaya tigilan mo yung hamon-hamon mo, dadalhin mo ako kung saan lupalop. Diba? So dito, mga kapatid, mga kaibigan, maganda, nanonood siya eh. Sige, Ayun na may nga. part 2 pa ito eh. Doon sa natira ninyo yung video, subukan mo uling gumawa at siguraduhin mo na wala nang kukontra dahil ikaw mismo sumagot sa paliwanag mo, Brother Fuentes eh. Tutol na tutol ka, tapos basahan mo kami. Mahalaga naman pala yung 10 utos eh. Kailangan na palang malaman ang kasalanan. Yun Abay, lang. Ito, Brother ituloy mo Johnson, lang ang kasalanan. Ito, Brother Johnson. Total nakikinig naman siya. Sige. Hindi ba ang sinabi niya, nung kadebate niya yung Katoliko, yung Exodo 20, pundasyon ng ating pananampalataya? Narinig ko yan, sinabi niya eh. Pundasyon ng pananampalataya sapagkat ang ipinagtatanggol niya doon ay yung paggawa ng Diyos-Diyosan. Nakita mo na? Diba? Sa kanila, Tapos ngayon, sa kanya, sasabihin niya ngayon, Brother walang Gomer, kwenta. sabi niya dito, puro wag pero may nagawa daw. Bira mo sa kanya pala, yung 10 utos, pag sinunod mo, wala palang nagawa yon. Ay, anong theology school ang pinusukan kaya nito? Ay wala Mali yatang ang Diyos pastor dito. ng baptis ang nagtuturo ng ganyan, Brother Brother Gomer. Johnson. Brother Gomer, kung wala palang magagawa, mali ang Diyos. Bakit sinawag niyang kautusan yun? Wala naman palang gagawin. Ayun na nga eh. Nakita mo ninyo mga kapatid kung paanong nilagay ni Brother Fuentes ang kanyang sarili doon sa napakababaw na pangangatuwiran. Ang gusto niyang mangyari, Hindi naman niya tayo ang tinututulan dito. Ang Diyos ang kanyang nilalapastangan. Dahil doon sa pagbibigay ng Diyos dito ng 10 utos na puro huwag, para sa kanya. Wala yon, walang epekto yon kasi huwag. Ay lalabas ang Diyos dito
nagbigay ng utos na walang kwenta. At sana hindi ito pinuri ni Pablo. Brad Gomer, sana hindi sinabi ni Pablo na ito ay banal, matuwid at mabuti. Aywan ko. Ito ang problema kapag gusto lang Naluglob na makatutol. kababawan to si Brother Fuentes. Di ba? Kaya niya nga tinututulan yung paggawa ng rebulto dahil ang basihan niya yung 10 utos eh. Sige, comment ka lang Fuentes kay susundan namin. Ano sabi niya? Sige, sisi natin. Para makita ho natin yung kanyang mga sinasabi. Sana tumawag kayo dito. Pwede naman eh. Huwag daw. Ano sabi? Are a foundation, of course, New Testament. Bakit maintindihan mo ba ang New Testament kung walang Old Testament? O yun naman pala eh. Pero sa kanya, intindihin mo lang, pero wag mong sundin. Ganon ba, Brother Fuentes? Bakit pa niya ipinagtatanggol ngayon yung wag gagawa ng rebulto? Paano yun? Paano yung confession of faith nyo? Mhm. So, ibig sabihin, ang comment niya rito, pundasyon, of course, sa New Testament. Bakit? Naintindihan mo ba ang New Testament kung walang Old Testament? Ibig mo ba sabihin, Brother Fuentes? Kailangan mong Old Testament para maintindihan mo New Testament, pero wag mong susundin. Paano yung confession of faith nyo? Ang sabi rito, nananatili yan eh. The moral law does forever bind all. Forever eh. Tutol siguro sa dyan, Brother Johnson. Pero siguro sa kanya, forever nga, pero huwag mo susundin. Kasi wala kang gagawin. Aroy. Pero ginagamit niya yung Santiago 2. Ewan ko. Kasi bakit sabi niya, yung Pero, pananampalataya daw na walang gawa, patay. Brother Gomer, bakit doon sa katolikong kalaban niya, anong ginamit niya? Pinanood mo? Ay, pundasyon nga ng pananampalatayang Exodo, Brother Johnson eh. Akalain mo yan? Pundasyon ng pananampalataya, tapos aalisin mo. Ano nangyari sa pananampalataya mo? Tanggalin mo yung pundasyon ng bahay mo kung hindi ewan ko. Di ba? Gumagamit lang siya ng salita, hindi niya naintindihan. Pag sinabi mong pundasyon, paano mong tatanggalin ang pundasyon? Oh. Di ba? Ay kung yan ay ano lang, kumbaga sa construction, Brother Johnson, kung yan ay scaffolding lang, ayun, pwede mong tanggalin after ng construction. Tama. Oh, pero pag pundasyon, tapos sabihin mo wala na, ay naloko na yung katwiran na yan. Paki-define ang good works sa dictionary, Bro Johnson. Nako, bakit dictionary ka pupunta? Naubos na. Mhm. Ang tutulan mo, kapag sinunod ba ng tao ang 10 utos, wala ba siyang good works? Yan nga. Ito to Kasi hindi niya pwedeng kontrahin yung confession of faith nila eh. Hindi natin sinasabi dito, Brother Johnson, ha? Okay. Wala tayong doktrina na ang good works ay nakabatay lang sa pagsunod ng 10 utos. To, Okay? Oh. May babasahin ako sa kanya. Kasi nasa confession of faith niya, ang 10 commandments, tinatawag na moral law. Ito, sagot na rin po niya yung definition dito ng good works. Ito, moral law. Ginamit nito eh. Noun. In some systems of ethics and absolute principle defining the criteria of right action. Tamo na? Kaya napagkamalan mo wala kang gagawin, criteria yon for right action. Sinasabi nun, ang tamang action. Ano yung action? Hindi ka papatay, hindi ka magnanakaw. Right action yon. Pag nilabag mo, wrong yun. Immoral yun. Yan ang Correct. hindi niya naintindihan. Wala tayong magagawa pagka ganyan lang ang ang pangangatwiran.